kung mayroon pong nakapagpasok ng cellphone, ay paki-switch off po muna natin dahil ang pagkakasal ay itinuturing nating banal na pagsamba. Meron naman tayong official na videographer, photographer, ipaubayan na po natin sa kanila. Pagka natapos na po yung programa ng kasal, saka po na pwede nyo nang gamitin na pagpipicture ang mga cellphone. Saksiyan po natin to, mga kapatid, tumayo po kayong lahat. Ang pagkakasal ay isang banal na gawain at siya pong saligan ng ating lipunan. Kaya ito ay nararapat nating pag-ukulan lahat ng mataas na karangalan at pagpipitagan. At sapagkat ito'y dapat nating gawin na may pagkasi ng ating Panginoon Diyos, tayo ngayon ay dudulog sa Kanya at mananalangin pagkatapos po ng isang awit.
Ama na aming Diyos, dumating ang mahalagang sandaling ito. Sinasampalatayanan ng bawat isa, lalo na ngayon ang 2 lingkod mo, natatalian ng iyong banal na kautusan na ito'y sa ilalim ng pagpapahintulot mo. Pinaghandaan ito ng iyong mga anak. Ipinagpanata, iniluhod po sa iyo na sana maging katangi-tangi ang sandaling ito. Maawa kang bumasbas, magunat ng iyong mapagpalang kamay. Kapag ka itinatali na ang banal na kautusan, sana magkaroon ng bisa at kapangyarihan sa buhay ng 2 lingkod mo na nakatakdang ikasal sa iyong banal na harapan. Hangad namin at hangad nilang lahat na maging matagumpay ang pagsasama ng mga lingkod mong ito sa ilalim ng iyong paglingap at pagkukuko. Umaasa kami, ikaw ang aming kasama. Isusugo mong yung banal na espiritu, kalaki pagkapatawaran ng aming mga sala at nananatiling kaugnayan sa diwa ng iyong pamamahala. Inihiling po namin ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Huwag po tayo lahat. Tayo ngayon ay nagkakatipon sa harapan ng Diyos para pagbukurin si kapatid na Emmanuel at kapatid na Lins sa pamamagitan ng banal na pagkakasal. Ang mag-aasawa, itinatag ito ng Diyos at ito'y pinatutunayan ng pahayag na isinasaad sa unang aklat ng Biblia sa Genesis. At sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Siya'y ilalalag ko ng katulong niya. At hinulugan ng Panginoong Diyos na di kawasang himbing ang lalaki. At siya'y natulog at kinuha isa sa kanyang mga tadyang at pinapaghilom ang laman sa dahong yaon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki, ginawang isang babae at ito'y dinala sa lalaki. At sila'y binasbasan ng Diyos at sa kanila sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at magpakarami. Dapat nating alalahanin kung gayon na ang pag-aasawa ay itinatag ng Diyos para sa kapakinabangan at kaligayahan ng mga taong kanyang dinala. Itinuro ng ating Panginoong Kristo na sa pagkakasal, pinapagsama ng Diyos ang lalaki at babae upang maging isang laman lamang sa paningin ng may kapal. Ganito ang kabuuan ng mga pangungusap ng ating Panginoon ayon sa pagkakasulat ng Ebanghelista si Marcos. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa. At ang dalawa ay magiging isang laman, kaya hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. At upang matupad ang banal na pagsasamang ito ng mag-asawa, itinagubili ni Apostol Pablo batay sa nakasulat din sa Biblia. Ang babae na may asawa ay itinali ng kautusan sa asawa, samantalang ito ay nabubuhay. Kaya hindi ang babae ni ang lalaki ang siyang dapat magkaroon ng kapangyarihan sa isa't isa, kundi ang batas at mga kautusan ng Panginoong Diyos sa mag-asawa. Pakinggan ninyo ngayon, dalawa ang mga kautusan sa lalaki at babae na mag-asawa. Ganito ang nakasulat na utos ng Diyos. Una muna sa iyo, kapatid na Emmanuel. Ito ang tungkulin mo bilang may asawa. Ang tungkulin ng lalaki kinakasal ay tinuro ng dakilang apostol na si Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso. Dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaki nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan, bagkus ito'y pinakakain at inaalagaan gaya ng ginagawa ni Kristo sa Iglesia. Upang lalo maipakilala kung gaano kalaki ang pagmamahal ang dapat iukol ng lalaki sa kanyang asawa. Sinabi pa ni Apostol Pablo, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa. Gaya ng pag-ibig ni Kristo sa Iglesia, inihandog niya ang kanyang buhay para dito. Bukod dito, ang lalaki ang pinalalagot din na siya ang magkaroon ng pamumuno sa kanyang asawa. Sa mga kayo sa mga apostol, ang lalaki ang pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng Iglesia na siya rin tagapagligtas ng katawan. At upang maging maligaya at patiwasay ang pagsasama ng mga lingkod ng Diyos na pinagtali ng kanyang kautusan, itinatagubili sa lalaki kinakasal
Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging mapait sa kanila. Gayon din naman, isinulat ni Apostol Pedro, kayong mga lalaki, magsipabahay kayong kasama ng inyong asawa ayon sa pagkakilala na pakundanganan ang babae na gaya ng marupok na sisiglan. Yamang kayo naman ay kasama tagapagmana ng biyaya ng kabuhayan upang ang inyong panalangin ay huwag ito mapigilan. Ang lalaki rin ang pinananagot ng Diyos, kapatid na Manuel, sa paghahanap buhay. Ganito ang utos ng Diyos sa lalaki si Adan na nakasulat din sa Biblia. At kay Adan ay sinabi, sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iutos sa iyo, huwag kang kakain niyo, sumpay ng lupa dahil sa iyo. Kakain ka sa kanya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay at ikaw ay mauwi sa lupa sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabo at sa alabo ka uuwi. Yan ang mga tungkulin. Kapatid na iman, Kalins, ito naman ang tungkulin mo bilang babae ni asawa. Ang tungkulin ng babae kinakasal ay itinuro din ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso. Gayunman, umibig naman ang bawat isa sa inyo sa kani-kanyang sariling asawa, gaya ng sa kanyang sarili, at ang babae ay gumala sa kanyang asawa. Ang pag-alang na dapat iukol ng babae sa kanyang asawa, ipinaliwanag din ni Apostol Pablo. Nakasulat sa Kolosas, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyon ang kalooban ng Panginoon. Ang babae ay hindi pinahihintulutan na magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi sabi ni Apostol Pablo, ang babae mag-aral na tumahimik na may buong pagkapasakop. Ngunit hindi ko ipinapahintulot na ang babae magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Ipinahayag ni Apostol Pablo na ang babae dapat na maging uliran sa lahat ng bagay upang kanilang maturuan ang mga babae may kabataan, magsiibig sa kanilang asawa, magsiibig sa kanilang mga anak, magagpakahinahon, magagpakalinis, magagpakasipag sa bahay, magmagandang loob, pasakop sa kanilang asawa upang huwag napastakanin ang salita ng Diyos. Ang babae kinakasal na may ganitong katangian ay lubhang mahalaga. At ang lalaki nakasumpong sa kanya ay nakasumpong ng mabuting kapalaran. Natupad sa kanya ang pahayag ni Haring Solomon, isang mabait na babae. Sino makakasumpong sapagkat ang kanyang halaga ay higit na makapupo kaysa mga rubik. Ang puso ng kanyang asawa ay tumitiwala sa kanya at siya'y hindi kukulangin ng mabuting pakinabang. Gumagawa siya ng mabuti sa kanya at hindi kasamaan sa lahat ng mga kaarawan ng kanyang buhay. Tunay na ito ang dapat na maging katangian ng babae kinakasal, sapagkat sinabi ni Apostol Pablo, ang babae ang siyang kaluwalhatian ng lalaki. Ito naman ang magkatuwang yung tungkulin, kapatid na Liz, kapatid na Emmanuel. Subalit sa ibabaw ng lahat ng ito, pananagutan ninyong mag-asawa na umibig sa Diyos, gaya ng sinasabi sa aklat ng kautusan, at inyong iibigin ang Panginoon ninyong Diyos ng inyong buong puso at ng inyong buong kaluluwa at ng inyong buong lakas. Ito rin ang ipamumulat ninyo sa inyong mga magiging anak, sapagkat sinasabi rin sa Biblia, iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa bahay, pagka ikaw ay lumalakad, kapag ikaw ay nasa daan, pagka ay nahiga at pagka ikaw ay bumabangon. Kung ang lahat ng kautusan ito ay tinatali ngayon sa inyo, ay buong ingat ninyong isasagawa at susundin, ang inyong pagsasama bilang mag-asawa ay magiging matagumpay. Sapagkat tatamuhin ninyo ang mga pagpapala at paglingap ng Diyos, gaya ng sinabi sa awit ni David. Mapalad ang bawat isa na natatakot sa Panginoon, na lumalakad sa kanyang mga daan. Sapagkat yung kakanin ang gawa ng iyong mga kamay, magiging maginhawa ka at ikabubuti mo. Ang asawa mo ay magiging parang mabungang puno ng ubas sa mga pinakadoob ng iyong bahay, at ang mga anak mo ay parang mga puno ng olibo sa palibot ng iyong lulan. Narito, ganito nawa pagpalain ang tao na natatakot sa Panginoon. Ito ang hinahangad. Ito rin ang itinadalangin ng lahat ng mga sumasaksi sa pagtitipong ito, na tamuhin ninyong dalawa
ang masaganang biyaya at pagpapala ng Panginoon Diyos. Kaya may tatanong sa iyo, kapatid na Emmanuel, kapatid na rin, sumagot kayo ng sapat na marinig ng kapuluhan. Tinatanggap ba ninyo ang mga kautosang ito ng Diyos na maging tali at buklod ng inyong pagsasama bilang mag-asawa? Ano sagot niyo? Nakatalaga pa kayo ngayon na sumpaan ito sa harapan ng Diyos na maririnig ng inyong mga piling saksi at ng kapulungan ito? Ano ang tungo ninyo? Tumayo kayong dalawa. Madalayan mo siya. Tumayo din po ang mga saksi, mga ninong-nina. Tapos tumayo din yung ating mga abas. Ang kapulungan manatili na opo. Pwede na rito na tumuklog o umawit sa panig ng mga abas. Ikaw muna ang pagtataas ng kamay. Taas din mo ito. Kapatid kay Manuel, trending ka ba sumasang-ayon sa harapan ng Diyos at nang naririto mga saksi na kunin si kapatid na Liz na maging iyong tunay na asawa, na siya iyong iibig, pagpipintananan, iyong pakamamahalin, maging sa kalusugan at sa karamdaman, sa kasaganan at sa kahirapan, at iwan mo man ang iba, mananatili ka sa Kanya habang kayong dalawa ay nabubuhay. Ano sabi? Pabago. Aswang yung kanang kamay. Kapatid na Liz, matahimtim din ba na yung sinasangkayunan na tanggapin si kapatid na Emmanuel na maging yung tunay na asawa, na sa iyong iibigin, igagala, mabubuhay ka na kasama niya sa buong pagtitiwala at pag-ibig, sa kalusugan man, sa karamdaman, sa kaginhawaan at kahirapan, at iwan mo man ang iba, mananatili ka sa Kanya habang nabubuhay. Ano tugon? Pabago yun. Pagkawagin ninyo dito mga kamay, makarapin. I-repeat after me. Ikaw muna ang magsasabi nito sa Kanya. Kaya kapatid na Emmanuel, sa Kanya ka tumingin, sabihin mo ito ng buong puso. Susunod ka sa akin. Akong sabihin mo yung pangalan. Ay kinukuha kita, pagiging mo pangalan niya. Na maging aking tunay na asawa. At ako'y nakakako at nakikipagtipan sa iyo. Sa harapan ng Diyos at ng ating mga saksi, na sa iyo ako'y magiging mapagmahal at matapat na asawa. Sa kasaganaan at sa kahirapan, sa katuwaan at kalungkutan, sa kalusugan at sa karamdaman, at sa karamdaman, hanggang sa papaghiwalayin tayo ng kamatayan. O naman kapatid na rin sa magsasabi nito, sa Kanya ka tumingin, sabihin mo sa Kanya ito ng buong puso. Akong sabihin mong yung pangalan. Ay tinatanggap kita, magpigil mo pangalan niya. Na maging aking tunay na asawa. Ako'y nangangako at nakikipagtipan sa iyo sa harapan ng Diyos at ng ating mga saksi na sa iyo ako'y magiging mapagmahal at matapat na asawa sa kasaganaan at sa kahirapan, sa katuwaan at kalungkutan, sa kalusugan at sa karamdaman, hanggang sa papaghiwalayin tayo ng kamatayan. Ibisuyon mo sa besma, kunin yung singsing na para sa kamay. Paano mo muna rin? Nawa, ang singsing na ito, na isang makabuluhang palatandaan ng pangako, ay maging sagisan ng kadalisayan at kawalang katapusan ng inyong pag-ibig. Kunin mo kapatid na yung singsing. Itapat mo lang muna sa kaliwang palasingsingan niya. Huwag mo muna isusuot. At
may sasabihin ka sa kanya. Sabihin mo ito sa kanya. Ang singsing na ito ay ibinibigay ko sa iyo bilang sagisag at pangako ng ating patuloy at nananatiling pag-ibig. Suot mo sa kanya. Yun naman, wait of honor. Pakikuha nung nananawin sa isip. Pakibigay ko. Nawa, ang singsing na ito na isang makabulong palatandaan ng pangako ay maging sagisag ng kadalisayan at kawalang katapusan ng inyong pag-ibig. Kunin mo kapatid. Huwag mo muna nasusuot. Itapat mo sa kanilang palasisipan. At meron ka pong sasabihin. Ang singsing na ito ay ibinibigay ko rin sa iyo bilang sagisag at pangako ng ating patuloy at nananatiling pag-ibig. Isuot mo sa kanya. Paghawakin nyo ang inyong mga kamay na mayroong singsing. Bayaang ito ay maging tatak ng inyong pinagbuklod na kapalaran, ng inyong pagkakasundo, pagsusuyuan, pagmamahalan at katapatan, na sa pamamagitan nito mula ngayon ay natatalian kayo na huwag kayong papaghiwalay. Ang makapagpapahiwalay lamang ay kamatayan. At yamang tinupad na ninyo ang matapat na pagkakasundo, ako sa pamamagitan ng aking karapatan bilang ministro ng Ebanghelyo ay ipinapahayag ko na kayo tunay ng mag-asawa ayon sa mga utos ng Diyos at mga batas ng ating bansa. Tandaan natin lahat, ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Tungod kayong dalawa, nalayan mo siya. Dakilang Ama, nakaluhod na sa iyo ang dalawang bagong kasal. Sumasampalataya sila. Ito'y ayon sa iyong kalooban. Pinagtagpo mo sila para magkaroon ng mabuting kapalaran. Ama, kahit sandali hinihiling namin lalo ng mag-asawa. Halika sa pagkakataon ito. Basbasan mo bagong kasal. Pagtubayan mo sila. Huwag mo silang pababayaan. Lalo na pagbabago ng mga pagsubok. Ang mabibigat na suliranin. Luluhod sa iyo ang mag-asawa. Sasagit na ka ng iyong mga hinirang. Pag isinigaw nila ang pangalan mo. Ama, darating ka. Hindi mo sila pababayaan sa lahat ng laban ng kanilang buhay. Pagpalain mo ang kanilang kabuhayan. Iangat mo ang kabuhayan ng iyong mga lingkod. Matupad ang kanilang mga pangarap. Huwag silang magbubukang kawawa. Walang magpapalimos sa iyong mga hiniran. Walang kakapit sa matalim. Kakapit sila sa magagawa ng panalangin. Yakapin mo sila araw-araw. Darating ang panahon. Pagkakalooban mo sila ng mga anak. Bigyan mo ng mga anak na malulusog, mababait at mga masunurin. Hindi magpapalit ng kahiyan sa tahanan. Karangalan ng kanilang mga magulang. Higit sa lahat kaluwalhatian ng iyong banal na pangalan. Pagpalain mo ang kanilang mga magulang na walang sawang gumabay. Maaaring sila'y nasa katandaan. Baka meron ng takling na karamdaman. Nangihina na rin ang katawang laman. Pero hindi humihina kanilang pagmamahal. Ama, basbasan mo kanilang mga magulang. Kung nariyan pa, Diyos ng langit, buhayin mo pa. Yan ang aming kaaliwan. Pagka ang mga anak mo'y nawawalan ng pag-asa, ang nagpapayo sa amin ang aming mga magulang. Minsan yakap lang nila, tapit lang sa aming balikan. Ngunit bumubuhay ng pag-asa para maging matatagin ang buhay ng bagong kasal. Narito rin ang mga pinili nilang mga saksi na tatayong pangalawang magulang. Pagka hindi naiiwasan, may mabigat na pagsubok, pinagdaraanan ang mag-asawa, ipapayo nila ang iyong kalooban. Sila ang magpapaalala ng sandaling ito. Basbasan mo rin po sila maging mabuti sa kanila sa mga lingkod mong ngayon nakaluhod sa iyo. Sumasampalataya kami. Pinagtibay mo pagkakasal na ito. Ang biyaya, basbas at pagtatagumpay, igagawad mo po sa bagong kasal na ngayon nakaluhod sa iyo. Manatili kaming nakaugnay sa iyong pamamahala sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen.
ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikilagip ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang dalawa at lahat ng narito ngayon at pagpakailanman. Amen. Saksihan natin. Magpipicture. Tapos, may nag-base. Tugas mo na kayo. Nakagibig. Para masaya-masaya. Lumuluha pa kayo. Teka lang ha, nakaready na. Kapatid na Emmanuel, you may kiss your wife. Ang susunod naman po ay ang paglagda ng bagong kasal, tapos tatawagin yung mga ninong, ninang, at ang gawin natin. Ang lalagdaan po ninyo ay tiga-apat ang bibirtahan nila. Sige, ano tayo muna sa loob, maupo muna kayo, at tatawagin na lang yung mga ilalan. Kung merong proxy, nakarinig na kayo. Sino na
Ito ay ipaparehistro ka. Dapat itong marehistro sa loob ng 50 days. At ipatatawag ko na lang kayo o pwede isa sa inyo magpunta para kunin ito. Pero for the sake of picture, meron muna ako isang bibilutin para katunayan may pinag-pwede pero ibabalik mo sa akin. Sino tatangka? Ako siya. Ikaw na, para walang kawala ito. Baka tumakas pa rin. Hindi magpipicture. Ngayon mga kapatid, dahil tapos na po ang ating pagsamba, kung kayo po ay magpipicture, ay malaya na po. Nga lang, huwag pong walking. Ang mga kapatid, nasa kapilya tayo, nasa compound. Kaya yung ating mga magigiting na abay, alam mo lang inyong kaugulan, i-clear din nila ito sa pagpipicture. Mula sa bagong kasal hanggang sa mga ninong dina. Pakibuhat nila ito. Sige, atas ako kasi yung picture si Ryder. Ayun na. Sige na, sama na. Iwan na. Ay, magagawa sa camera. Pwede na maka-adjust ko lang. Ayun, thank you. Apa? Pare, magkilig ka muna. Adjust ako. Okay, closer po, ready. Okay, 1, 2. Okay, one more. Hindi mo namin thank you. Dali. Ilang kuha lang ng 40 si Ryzen. Okay. Sir, tingin po sa camera. One more, dikit lang po ng pore. Coordinator, no? Gusto rin po. Hindi namin thank you. Okay na, Mark. Maligo. Medyo ready ah.
3, go. Thank you so much, Netflix, sa pag-cover ng kasal namin. And thank you po sa mga nakapunta ngayong araw na to, sa special day namin. And sa mga hindi naman po, bawi na lang po. Thank you! Okay, thank you po.